Mga ka-RSP, nakalulungkot po dahil marami pa rin ang nakararanas ng gender discrimination sa kanilang workplace. Sa Pilipinas, may datos na nagpapakita ng workplace discrimination. Halimbawa, ayon sa isang pag-aaral ng United Nations Development Program or UNDP at maging ng International Labor Officer ILO, 30% ng mga LGBTQIA+ Filipinos ang nakararanas ng harassment, bullying o diskriminasyon sa trabaho dahil sa kanilang sexual orientation, gender identity and expression at sex characteristics o yung SOGSC. Bukod dito, 22.8% ng mga empleyado ang nakararanas ng violence at harassment sa workplace, kabilang ang physical, psychological at sexual harassment. Maliban nga riyan, ilan pa sa mga halimbawa ng gender discrimination. Una, yung hindi pantay na oportunidad sa promosyon o training programs, maging pagkakaroon ng mas mababang sahod kumpara sa ibang kasamahan na may parehong posisyon. Another is yung hindi pantay na pagtrato sa mga empleyado tulad ng mas maigpit na rules sa mga kababaihan kaysa sa kalalakihan. Isa pa rito yung pagiging target ng sexist remarks, jokes o harassment. Ano bang epekto ng gender discrimination sa empleyado? Well, una, mental stress at anxiety na dulot ng unfair treatment. Nawawalan din po ng motibasyon para magtrabaho ng maayos at maaaring magresulta rin sa resignation o paghanap ng bagong trabaho. Sa kabila ng mga negatibong epekto, may mga paraan naman para masugpo ang gender discrimination sa workplace. Una, kailangan mayroon tayong malinaw at striktong anti-discrimination policies na ipatutupad sa lahat ng level sa organisasyon. Maaari ding magsagawa ng regular na diversity at inclusion training upang alisin ang mga nakasanayang biases. Mahalaga rin ang pagsusuri sa proseso ng recruitment at promotions upang matiyak na walang diskriminasyon. Maliban dito, marami ding batas na nagpaprotekta laban sa gender discrimination. Nakasaad din sa ating 1987 Philippine Constitution under Article 3, Section 1, yung Equal Protection Clause, kung saan ang batas na ito ay nagtatakda na walang sinuman ang dapat ma-discriminate base lamang sa kanilang kasarian. Maging ang Republic Act No. 6725 or an act strengthening the prohibition on discrimination against women with respect to terms and conditions of employment. Pinapapalakas po nito ang pagbabawal sa diskriminasyon laban sa kababaihan sa terms and conditions of employment. Maging ang Magna Carta of Women o yung Republic Act No. 9710 na nagbibigay ng proteksyon at pantay na karapatan sa kababaihan, kabilang ang equal opportunities sa trabaho. Sa pa dyan, yung Safe Spaces Act po o yung RA 11313. Kilala rin po ito bilang Bawal Bastos Law. Ito ay naglalayong protektahan ng mga empleyado laban sa sexual harassment at iba pang gender-based discrimination. Kasama rin sa ating Labor Code of the Philippines under Article 135, ipinagbabawal ang diskriminasyon laban sa kababaihan sa sahod, promotion at training opportunities. Pasok din sa Labor Code natin under Article 136, ipinagbabawal ang kondisyon na hindi maaring magpakasal ang isang babae para makapagtrabaho. At huli, isa rin dito yung Republic Act No. 7877 o yung Anti-Sexual Harassment Act. Nagbibigay ng proteksyon laban sa sexual harassment sa workplace na isang anyo ng gender discrimination. Kaya para sa mga magtatakdang mga abuso, batas ang kalaban nyo. Mahalagang matuldukan ang mga isyong ito. Hindi lamang ito isang moral obligation, kundi isang hakbang para mapalago ang isang kumpanya, isang bansa. Yan ang ating pinag-usapan ngayon dito sa G-Terms.